Isaiah chapter 6 verses 1 to 7. In the year that King Hosea died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of the hosts. The whole earth is full of His glory. So hindi na natin tatapusin sa hanggang verse 7 dahil magkukonsume tayo ng too much time. Kaya hanggang verse 1 to 4 lang po yung binasa natin. Magandang araw, ang tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion na yung Seraphim. At ako na pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo. Seraphim are mighty beings devoted to God. Makikita po natin sa Isaiah chapter 6 verse 2 na yung seraphim po ay may 6 na papa. Yung dalawa po para sa mata o takpan yung kanilang mukha. Yung dalawa naman po ay para sa kanilang mga paa. At yung yung dalawang pang-anim ay ginagamit nila para lumipad. So, sorry guys, medyo hirap tayo magsalita kasi mapapansin naman natin sa aking boss na ayun, sinisipan pa tayo. So, mabalik tayo. Ibig sabihin po nun, sila po ay hindi ordinary na mga nilalang. Yung mga seraphim po mismo ay makapangyarihang spirito na nakatalaga para lang dun sa pag-glorify at paglingkuran yung ating Panginoong Diyos. Yung pagtatakip po nila ng kanilang mga mukha at paa ay nagpapakita ng kanilang paggalang o respeto at pagpapakumbaba sa presence of our Lord God. Kahit sila po mismo ay makapangyarihang nila lang ay sinasamba pa rin nila, ginagalang pa rin nila, may humility pa rin sila sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito po makikita natin na kahit gaano po kalakas o gaano kalaki yung tawag dito, position, kataas yung position ng seraphim sa heaven ay yun, gino-glorify pa nila, sinasamba pa rin nila ang ating Panginoong Diyos. Yung ultimate devotion po nila ay nasa ating Panginoong Diyos pa rin. Kaya yung kanilang buong existence po ay umiikot lang sa pagluwalhati o sa pag-glorify kay Lord God. So para sa atin, ito po yung paalala na kahit anong posisyon po natin, kahit anong talento, kahit anong lakas po yung meron tayo, yung ultimate purpose po natin ay yung maging devoted o i-glorify si Lord God all that time. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Seraphim reflect the glory of God. Sa Isaiah chapter 6 verse 3 naman po, yung sabi po ng mga seraphim ay Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ang ibig sabihin po nito ay sila mismo ay nagsisilbing mirror o salamin na nagra-reflect ng pagiging dakila at kabanalan o holiness ng ating Panginoong Diyos. Hindi po sila nakafocus sa sarili nila, kundi sa glorifying ng ating Panginoong Diyos na sumasaklaw sa buong mundo. Kaya yung kanilang awit po ay walang tigil. Patunay na yung pangunahing role po nila ay i-declare yung holiness ng ating Panginoong Diyos. Para po sa atin, ito po ay isang reminder o paalala na bilang mga nilikha o creation ng ating Panginoong Diyos, we are also meant to reflect His glory sa ating words, sa ating action, at maging sa ating lifestyle. Kung yung seraphim po na sobrang pure ay walang sawang nagsasabing holy is the Lord, mas lalo po dapat tayo na maging witness ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos dito sa mundo. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Seraphim remind us of how privileged we are. Kapansin-pansin po sa Isaiah chapter 6 verses 6 to 7, hindi natin ito nabasa. Pero sinasabi po dito na isang seraphim po yung lumapit kay Isaiah at dinampian po ng nag-aalab na baga yung kanyang mga labi. Dito po makikita natin na kahit si Prophet Isaiah ay nagsasabing, Who is me? Dahil alam niyang makasalanan siya. May intervention yung seraphim para ipakita po na pinatawad at nilinis na siya ng ating Panginoong Diyos. Isang napakalaking privilege po yun na kahit tayo po ay unworthy, kahit binigyan tayo, kahit tayo po ay makasalanan, kahit tayo po ay tawag dito, hindi natin
basta ako yun, unworthy. Ang hirap hanapan ng connected word. So kahit tayo po ay unworthy, binigyan tayo ng ating Panginoon Diyos ng access sa kanyang presensya at paglilinis mula sa ating mga kasalanan. Kung yung seraphim po ay nasa tabi ng trono ng ating Panginoon Diyos at nakikitang banal siya, tayo naman ay binibigyan ng chance o pagkakataong lumapit sa kanya dahil po sa kanyang grasya. Hindi tayo pumili sa kanya, kundi siya ang pumili sa atin. Binibigyan niya tayo ng chance para ibalik yung kanyang pagpili sa atin. Kaya yung presensya po ng seraphim ay parang paalala na kahit sobrang dakila ng ating Panginoon Diyos, may privilege pa rin tayo mga tao na mahalin at tanggapin ng ating Panginoon Diyos. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.